Galing kami bayan mga kabady. Good morning sa ating lahat. Bumili kami ng feeds, pakain ng baboy. Yan, bumili lang ng yelo. Bili na rin tayo ng ating pang-ulam. Chicken feet. Yun ang napusuan mga kabady. Pang manok. At tayo nakabili na ng pandesal. Para habang tayo nagkakape ay masarap ang hilip ng kape. May pandesal. Grabing putik kahapon mga kabady. Namaga yung lupa pagkakaulan, lakas ng ulan na yun kahapon. Kaya nilusob na natin mga kabady. Gawa na sabi ko mukhang magtatagal yung ulan eh. Kung hindi na ako naghintay tayong tumila mga kabady sa farm to, eh gagabinin tayo dito. Sakto eh yung gulay hindi pa na ilalabas. Mga alaga natin di pa kumakain. Ayos. Ayos, good. Kabura. Bagay, paputik naman yung motor natin. Ano, dano-dano yung dalan. Pipiknik yata kayo ah. Pipiknik kayo John. Pipiknik. Yes, maghihila ako. Kala sasakay yung pipiknik kayo. Bawit, kalayo na. Bawit. Ang tagas dito. So mga kabady, spray natin ng kalamansi dito sa tabing kubo. Gagamitan natin ng foliar Gromor 12042. Binasalam mo Jay? Binasalam mo yan? Siyempre. Namulaklak na agad oh. Mabilis. Agad-agad. Ayan oh. Grow more. Grow more. Ano naman? Yung baga naman ay ayun na nga, binigyan ko na kayo. Naku, mamatay. Pepe. May wagang bag. Kaya pala matagal. Filmean yan. Asan yung with cheese? Nakahalo lang. Malunggay pandesal with cheese. Hindi lang nalagay siguro to. Ang pan-derby yung mga motor ah. Buti nga, hindi na tulad ng dati. Pagkakaulang kakadaan natin dyan, masisira yan. Ang maganda
lalagay na tapaludo. Gerot. Long span. Ang ganda sa ilalim ng tangke, puputik. Oo nga pala na eh. Hindi nga pala upload sa... Hindi nabibili naman siguro ngayon. Pero mahal. Kaya ako na siya bibilang pag natapos ng bayaran. Long span na lang pala. Talahib. Yan, buddy, punta natin to solar. Kakarga tayo ng tubig doon sa boulevard. Ulitin natin ang spray bukas. Sabay na naman sa pitas ng sitaw at ang palaya. Bukas. Kaya naman yan, basta maaga lang. Ayun na. Nagwawala na. Tapos mamaya mga balti natin yung mga saging natin sa gilid kung meron tayong ma-harvest. Karga lang tayo ng tubig muna para bukas mag-spray tayo bukas. Karga na tayo mga kabady. Okay, sagutin lang natin yung isang nabasa natin mga kabady. Na pagtungtong daw ng 7 to 8 years old ng kalamansi ay mahirap na daw tong pabungahin at pabulaklakin. So ito, para sa akin lang to mga kabady. Kasi hindi pa natin na-experience yung ganong edad dahil yung kalamansi natin ay bata. Alam naman natin mga kabady na kapag bata ang kalamansi ay talagang magbibigay ng magaganda at quality bunga yan. Kasi bata pa yung puno. Itong sa atin ay edad 3.5 at 3 taon mahigit yung ating kalamansi, no? Pero po yung sinasabi doon sa comment nga natin na pagtungtong nga daw ng 7 to 8 years old hanggang 10 taon siguro, ganyan, ay kahit daw magtatumbling tayo ay mahihirapan na tayo magpabunga or magpabulaklak. So malalaman natin yan kasi darating at darating tayo sa ganong punto. Para sa akin mga buddy, depende, ito yung sagot ko doon, depende sa lupa at sa kondisyon ng kalamansi. Meron kasing kalamansi na mapakabata ay pinipwersa na sa pagpapabunga. Ibig sabihin mga kabady, yung kinakarga nilang abono or fertilizer is matatapang na pataba, gaya ng 4600 mga kabady. Napakataas po ng nitrogen content niyan, 46%, na kumpara sa ginagamit natin dito ang pataba mga kabady. So dun kasi sa ganong sistema mga kabady, once na napalakas talaga tayo dyan, ay hindi natin naiiwasan na pumuputok yung puno or yung mga sanga dahil nga malakas yung nagagamit nating pataba. So sa ganung pamamaraan mga kabady, mabilis tumanda ang itsura ng kalamansi dahil napepwersa ng masyado. Tapos meron pa silang ginagamit na pampabulaklak na kung saan mga kabady ay napepwersa rin yung mga sanga ng kalamansi. Yung kumbaga parang pepersahin mo siya na magbigay ng maraming bulaklak. Hindi yung pagkabata kasing gagaya nito mga kabady. Once na tigangin mo yung lupa niyan or ma-stress yan at pinubigan mo, ay tsak na mga kabady, magbibigay ng bulaklak yan. So yun lang po yung maano ko mga kabady, may sasagot ko kasi hindi pa natin na-experience yung ganong edad dahil yung sa atin ay bata pa sa atin, 3 taon pa lang at 3.5 years old pa lang. Ito 3.5 years na yan mga buddy. Pero ito yung mga maliliit na yan, mga huli kasi, mga huli.
Pero yung mga yan, yung mga malalaki na yan, 3 taon at kalahati na po ang edad nila. So pwede kang gumamit siguro para sa akin. Tsaka na lang natin explain yan mga kabady. Kung sakaling andito pa rin tayo at nagbablog, ilang taon na lang naman, 3 taon pa ulit mga kabady, ay ganoon na rin yung edad ng kalamansi natin. At sana ay mapabunga pa nga natin at mapabulaklak pa natin na maayos. Kaya kailangan alagaan na, hanggat bata silang ganyan mga kabady, kailangan alagaan at huwag nyong pababayaan mga kabady na manilaw. Kasi once na manilaw yan, may hirapan ng makapag-recover yan dahil nga maedad na sila. Dahil 3.5 years old na ito, tapos yung 3 taon, yung kabila na yan, ito ay 3.5. So syempre matanda na yung puno, may hirapan na silang mag-recover. Makaka-recover pero malaking gastusan yun. Sabi nga 'di ba mga kabady, prevention is better than cure. Mas maganda kung magpi-prevent lang tayo mga kabady kaysa doon sa uubos na tayo ng maramihang gamot na ang halaga ay lilibuhin talaga. So yun lang yung sa akin mga kabady. At sa ngayon, enjoyin ko muna yung kalamansi ko dahil ito'y bata pa naman. At siguro mga kabady, kung pagkakalob ng Panginoon sa atin ay marami pa tayong kikitain dito at marami pa tayong gagastusin. So ganun lang mga kabady. Basta tandaan nyo po mga kabady, kahit ano man po ang tanim natin, kahit ano man po ang ating pamamaraan sa pag-aalaga ng mga tanim natin, isa lang yung nakakasiguro ako, isa lang ang layunin natin at gusto natin mapaganda at kumita tayo, di ba? Dito po mga kabady, hindi po tayo magkakalaban, magkakampi po tayong lahat dito dahil mahirap na nga ang buhay farming, tapos sasabayan pa ng kung ano-ano, di ba? Happy lang tayo mga kabady. Yung sa atin naman na yun mga kabady ay natuwa lang din naman din ako sa comment na ganun, kasi nga ganun na mahihirapan na nga daw. Sabi ko ay hindi naman natin malalaman pa yan hanggat hindi pa natin nasusubok, diba? Sa part naman na yan, darating tayo dyan. Ayaw at sa gusto natin magkakaedad at magkakaedad yan. Pero bago dumating yun, siguraduhin ko mga kabady na marami nang nilabas na pera ang kalamansin natin. So, kung naman sa ganong edad at nakikita natin na hindi na siya talaga productive at magagastos na lang tayo, papalitan natin. Ano natin ulit, palibago. May kasunod, diba? Init. Ay sa pa mga kabady, nasa ano din yan, yun nga, nasa kondisyon ng pag-aalaga nyo, paano siya alagaan nung sila ay bata pa. Tsaka sa lupa din mga kabady, yung kondisyon ng lupa nyo. Ito mga kabady ay kahit na magastos, minimaintain natin yan na hanggat maaari, hanggat bata pa sila, talagang naalagaan natin yung huwag silang maninilaw. Kasi maraming dahilan yung paninilaw mga kabady ng dahon. Either nagkukulang sa tubig, nagkukulang sa pataba, may mga insekto, may mga pataniwan na nagiging problema. Ito yung pala akong saging. Meron nang pwede ma-harvest dito. Payata. Ito saging oh, namuso. Payat pa. Yun oh, dalawa. Yung marang natin oh. Ito sinuwag ng kambing to nun.
Na-spray yung gilid. Spray ko nga mamaya. Ay, yung spray pala nasa bahay. Spray natin panda mo. Ingat. Nag-spray na si RJ mga buddy. Kaya nga yung mga nagtatanong sa atin para magpa-consult mga kabady, pag sinasabi kong may bayad, ayaw sila. Kaya sa akin naman mga kabady, wala naman yun. Kung ayaw nila, nangihinayang sila. Anong problema po yun? Sabi ko nga, choice naman nila yun dahil sa kanila naman yun. Hindi sa atin yung kalamansian yun. Sa akin lang naman ay para kahit pa paano ay mai-guide natin sila. Eto, ang laki. Ang laki nito mga kabady. Ano? Lapit natin. Oh. Baka may 30 kilos yan. Pag nakuha natin, titimbangin ko mga kabady. Tingnan natin. Laglag na. Tingnan natin sa baba. Pangalawa mga kabady. Ito mga kabady, saging sa bato. Yung kanina saging bundok yun. Ano? Kaubrahin na. Mayroon tayo pang kahilog sa kubo. Sabas na natin. Hindi yata makadala. May kapalit na pala yung sabaw nating binalaba. Ayun, may bunga na rin dun. Isa. So may kapalit na yung saging sabaw natin kinuha na yun. Ito pa Ayun pa ulit panibago. Ayun. Sinasabing pag may tinanim fairness ang may aanihin. Pero na lang pala natin itong gilid na ito mamaya mga kapatid. Tapos natin kumain. Malaki! Hey! Tanggal may ano ba? Tatlo. Magkano kalaki na ako. Ay! Oh. Pag umupo ako mga kapatid sila. Hey! Pwede natin kulong-kulong para isang hakot lang. Ihibasan tayo dito papunta sa kubo. Hindi ka na tayo tuloy-tuloy ang production. Hindi na tuyo. Naligo ka na Kala mo Mispray si RJ ng kalamansi mga buddy. Naligo. Suntas Kala mo kami lang Mula. Kaya mabilis konting lang tapos agad yung bagay kung ka lang naman yan Bulabog ka lang yan mahayari yung isang boulevard na isa. Lalo pag naumulang ganyan talaga.
May kita tayo sa kalahatian. Ano, liwalas na. Yun, no. Kita na natin yung kolong-kolong dito. Yun. Ayun yung next nating kukunin, no. Patabain. Mamaya pala mga buddy, luluwas kami. Atid namin si Marcos. Tapos 1 week na lang ang pasok niya. Babalikan natin next week. Dala tayo ng gulay-gulay, kalamansi. So tayo mamaya. Si RJ mga buddy, ay nato pala sa kabila. Grabe kainit. Parang naman tayo naligo. Basa na. Pants, pati damit. Kulang na lang yung brief. Okay na mga buddy. Yung solar natin dito. Kahit may tubig. Kaya natin ispray ng pandamo. Tapos na. Ito yung gilid-gilid. Palo tayo ulit damit. Sana. Kanan ka mga kabali. Nabuto kumain mangga si RJ. Yung mangga natin yun dyan dito. Ang dami ng bunga. Ha? Yung bilang natin na nakaraan. Ito magulang-gulang na. Ang laki na RJ. Isa lang yan. Ha? Sa piraso lang. Pakita mo muna. Ang laki. Ano yung pag-ris na niya. Dala-dalawa mo yung hawak kanina eh. Sino na? Pati na ano na, magulang na lahat. Parang tayo naligo. Sumablay ng 3 kilo na Jay. 27.5 27.5 kilos. Kala ko mga 30. Tapos yung saba 21. 21 kilos. Timbang din. Okay, uwi na tayo mga buddy. Lakal natin. Sitaw at ampalaya. Let's go. Ulita na. At luluwas pa. Bukas ulit. Paano? Buddy, kita-kits na tayo ulit bukas. Ingatan, God bless po sa ating lahat. Enjoy. Happy lang tayo mga buddy. Happy po. Mga buddy, dito na tayo sa bahay. Pumasyal pala si Apunaro dito mga buddy. Oh. Pinagdala tayo ng bigas. Bagong ano daw ni Apunaro yan mga buddy. Yan, maraming salamat kay Apunaro at kay Dada Sising. Tapos meron pang mga buddy. Oh. Pakmor. Pakmor yan, marami. Pakwan. Yan na atin yung test. Ano mga buddy, pakmor haba. Yung Apunaro. Thank you, Apunaro. Ayun na pa sila? Alas? Oo. 30 minutes o 1 hour na. Kasi baka daw umulan. Nasa farm ako sabi mo? Kwentuhan kami.
Mali. Tingnan natin mga kabady. Thank you. Marami na punaro. Dada. Lalaki. Ay, oo nga, laki. Oh. Ay. Pakwan. Yan yung yellow. Ata, oo. Yung mga kabady. Dami ah. Dami. Apat? Apat. Apat. Dami. Thank you kay Dada at kay Apo. Tara. Tara, lumabas pa tayo.